Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, yan, kakain tayo dito. At habang kumakain ako, magsasagot ako ng mga questions nyo. Kasi parang tagal na natin hindi nagagawa ito, no? Yung parang Q&A vlog lang. Baka may mga tanong kayo awat sa akin na hindi ko nasasagot. So yan, medyo matagal na tayong hindi nagko-Q&A vlog. So nag-ask ako sa aking Instagram kung ano yung mga questions na gusto nyong malaman about sa akin. So yan, magsasagot tayo habang kumakain tayo. Yan, bumili lang pala ako ng fast food. Hindi healthy yung pagkain natin. So, meron tayong chicken. Tapos, chicken ulit. We have some egg tart. And tuna. Parang tuna salad. Ang dami nilang binigay na mga sauce. Ayan. Nag-order tayo sa KFC. And of course, itong soft drinks. Sige na, let's go na. Sweet and sour ito. Ito ketchup siguro to. Bite of the chicken. Ang laki. Pwedeng maliit muna. Para ma-warm up tayo. First question is, when is your next travel with your ate? Si Ate Marcy, no? Si ate kasi guys is busy siya sa work. Unlike kasi sa akin, di ba, na I can work remotely. Yung ate ko kasi nagpupunta siya sa office. Tapos sobrang busy nila sa trabaho. But we're planning to have a family travel this Christmas. Actually, every Christmas naman usually nagta-travel kami ng family. Like last Christmas, nasa Palawan kami. And then before that, nasa Baguio kami. Then nagbohol, Boracay. Usually every Christmas nagta-travel kami. So, siguro ang next travel namin with my ate, together with my family, is a Christmas. Pero yung kaming dalawa lang ni ate, hindi pa namin sure. Let's see kung meron mga seat sale at kung hindi busy si ate, maybe we can travel again. No? Okay. Paano hubaran ako? Next question. How do you gain confidence to travel alone po? Always watching your YouTube videos. Thank you. How do I gain confidence to travel alone? Kasi, parang, paano ba? Kasi even nung first out of the country ko, alone na talaga ako eh. Feeling ko, partly, nasa personality ko rin talaga na gusto kong mapag-isa. Parang minsan kasi depende rin sa tao. May mga tao na gusto nila to travel with groups, yung parang bonding, masaya. Ako kasi yung personality ko, na-enjoy ko yung mag-isa ako. So parang dahil na-enjoy ko na mag-isa ako, confident ako na mag-isa. And siguro i-share ko na lang kung paano yung mga ginagawa kong ways nung nagsisimula pa lang ako mag-solo travel para magkaroon ako ng confidence. First, you have to do your research talaga. Especially kung pupunta ka sa isang lugar na bago or na wala kang idea. You have to do your research kasi mas nakakatakot yung wala kang alam doon sa lugar na pupuntahan mo. Like, i-search mo na yung mga train stations, saan stop ka bababa, ano yung mga tourist attractions doon, para mas magkakaroon ka ng confidence. Kasi kapag alam mo kung saan ka pupunta, alam mo kung may expectations ka ba sa mangyayari, somehow nagiging confident ka eh. Also, nakakatulong dati kapag magso-solo travel ako, nanonood din ako ng vlog ng mga solo travelers. Kasi nai-inspire ka. Parang nagkakaroon ka ng parang drive na, ay parang kaya pala. Ay, ang saya pala. So, sige, try ko din. So, una, syempre, mag-research ka, do your research, tas siguro manood ka ng ibang mga solo travelers kasi nakaka-inspire yun. So, ayun yung mga few of the things na ginagawa ko para makatulong sa solo traveling ko. Pero, I think solo traveling is not for everyone. Diba? It depends on your personality. Kasi parang may mga friends ako, sinasabi nila na nalulungkot daw sila kapag solo travel sila. Well, ako kapag solo travel, hindi ako nalulungkot. Alam mo, parang mas nag-i-enjoy nga ako na meron akong freedom, na gawin ko anong gusto ko, sa pace na gusto ko. Minsan gusto ko lang magpahinga, minsan naman gusto ko, like, busy yung araw ko. So, it really depends on the person. But yeah, I think those are my few of the suggestions that I can give to you kung gusto niyong mag-solo travel. Okay? Next one. Would you ever want to live in another country permanently? Permanently live in another country?
yes, I would want to, but not now. Okay? I would want to maybe in the future, if I'm a little bit older, I want to settle in a better country. Sorry for those na mga magagalit na naman dahil super love ang ating country. I love our country din naman, but I've been traveling to different countries and the quality of life kasi talaga sa ibang bansa, like, no comment. Charit. So, yeah, I would want to maybe in the future, for example, like, ang ganda kasi to, meron like for example sa Japan, no, although mahal kasi yung cost of living. Dito sa Thailand, actually, gustong-gusto ko yung pagkain dito, yung mga prutas nila na accessible. Super love ko rin yung Thailand. Korea is also nice. Yeah, maybe in the future, I would want to. Kapag siguro I'm medyo older na. Ngayon kasi, nasa stage ako ng life ko na I want to live in as much countries as possible. Parang I don't wanna settle yet in a particular country. Kasi I think that there's more to life pa. So I want to explore pa and try to live in different countries muna. Like magta-travel ako ng 1 month, a few weeks to experience life. But yeah, hopefully in the future. Okay, next. I'm a solid fan. Na-inspired po ako sa lifestyle niyo doing travel and work. I'm 7 years OFW. How to be you po. Thank you for that. Actually, I get a lot of comments na parang ang saya naman ng buhay mo, you get to travel while working. Well, that's partially true. Like, I'm grateful na nagagawa ko to kasi hindi naman lahat ng tao nabibigyan ng opportunity to travel while working. So, really grateful sa kung anong nagagawa ko ngayon. But also just to share to you na it may look like a perfect life. Kasi parang, even sa mga friends ko, sinasabi na parang, ang perfect naman ng, parang ang ganda naman ng life mo, parang ang ideal ng life na meron ka. Well, maybe, partially yes, pero behind the camera kasi, ang daming trabaho na kailangan mong gawin para ma-sustain yung ganitong klase ng lifestyle. Like for example, ako, I have a corporate job. And my job is also like demanding, super stressful job na hindi ko naman yung pinapakita sa camera. Like for example, ngayon, nagstay ako dito sa condo na to for 7 days. Pero yung ilang days, hindi nga ako masyadong lumalabas eh. Nandito lang ako kasi I have to finish my work. Although I can bring my work to another place. Pero kapag nasa place din ako, nandito lang ako. Di ba? Hindi naman ako parang nag-work, tas okay, punta tayo sa Mahana Tower. Okay, mag-i-email lang ako. Okay, tara, punta naman tayo sa Chatuchak Market. Oh, wait lang, mag-i-email lang ako. Okay, punta. Hindi naman ganun. Like, if my work, you have to focus like 8 hours here. Di ba? Hindi yun parang, okay, mag-meet, okay, mag-respond lang ako sa email. It's not like that. My work is very analytical. You have to analyze. You have to prepare financial statements. It's very complicated. It's very complicated. It's very stressful. Although yeah, I'm grateful with the setup that I have now, but also just want to share to you na it's not a perfect life, 'di ba? Kasi parang although hindi ko kayo masisisi kasi kahit ako, siguro kung nasa position ako, tas makita ko yung for example, makita ko yung sarili ko parang ay, ang saya naman ng buhay ni Marvin. But it takes a lot of effort, no? Na parang mag-work ako ng corporate job ko, tapos syempre pagod na ako, imbes na magpapahinga na lang ako. Oh, shucks, may vlog pa ako na i-edit. Shucks, wala akong maipopost bukas. Shucks, kailangan ko na mag-post next week. Alam mo yun, tapos minsan may mga reels pa ako na kailangan gawin for a brand. Parang, yeah. Anyway, I'm grateful sa setup na meron ako ngayon, but it's not perfect and it's not easy. Okay, next one. What age can we retire? We talaga, sabay tayo magre-retire. Really it depends on you. If you think that you're ready to retire, if you're financially stable and you want to retire, whatever age, 'di ba? Kung kailan mo gusto. Even though you're not financially stable, kung gusto mo lang talaga ng sobrang payak na pamumuhay, you can retire as early as now. Charis. Tuna salad. The tuna corn salad in KFC is good. I love it. Okay, next question. Inom lang ako. Paano mo na-afford mag-travel always? Ay, ito. Parang related din to sa sagot ko kanina.
how can I afford to travel always? To be fairly honest with you and to be transparent with you, I am grateful na I'm at a point in my YouTube career now na yung earnings ko sa YouTube, it can somehow support na talaga my trips. 'Di ba? I'm grateful with all of your support. I've been doing YouTube since 2018, like 6-7 years ago. At yung first year to second year, parang wala talaga akong kinikita. Second to fourth year of doing YouTube, kumikita ako mga 5,000 per month, 10,000 per month. Tapos, mga fifth to sixth year of doing YouTube, na medyo nakakabili na tayo ng plane ticket, ng hotel booking and all that. And now I'm on my 7th or 8th year na yata sa YouTube, guys. So somehow, for example, yung mga budget trips ko, yung mga Thailand budget trip ko, Taiwan budget trip ko, yung mga trips ko na on a budget, na ko-cover na siya ng earnings ko sa YouTube, 'di ba? And thank you for all of your support, 'di ba? Hindi ko naman magagawa 'yun without your support. Yung budget hindi siya yung luxury travel, no? Kung magla-luxury travel ako per month, hindi siya afford. But ako naman kasi like on a budget na travel, I just stay at hostels, 'di ba? Yung I just eat street food. So somehow yung earnings ko sa YouTube na nako-cover niya na yung mga ganong trips. Kaya parang break even lang, 'di ba? Yung kita ko, ginagastos ko din kasi kailangan kong gumastos para gumawa ng panibagong content. So parang para talaga siyang business or para siyang investment na parang pinapaikot-ikot mo lang. Kikita ka ngayon, pero kailangan mo mag-content para may ma-upload ka next week, next month. So parang para siyang pera na iikot-ikot mo. Ay, yung mga tao, akala nila ang dami kong pera kasi I can afford to travel. What they don't know is, yung kinikita ko, kailangan ko ring i-invest sa another content. So, para siyang umikot-ikot. So, ang akala lang ng mga tao, ang dami mong pera, travel ka ng travel. But, hindi ko yun parang, galing lang somewhere, tas ginagastos ko lang na wala akong nakukuha in return. Parang, it's like an investment na, okay, kikita ako ngayon, pero magta-travel ulit ako next month kasi para may content ako, iikot yung pera, parang ganun. So, you have to, para ma-sustain ko, okay? Tapos yung corporate job ko, kasi I have a corporate job, yun naman yung nagbabayad sa mga bills ko, yun yung binibigay ko sa parents ko, yun yung para sa akin naman. Alam mo yun? So, parang ganun siya nag-work, kaya I can afford to travel, okay? Next, nag-Thailand na po kayo ng end of September. Worth it po ba? Rainy season daw po kasi yun. Actually, even now, ngayon pa lang is June, it's rainy season. Parang everyday umuulan dito sa Thailand, guys. Pero, kaya ako kasi, nagtatrabaho lang kasi ako, for example, itong week na to, umuulan siya buong week. But since nandito lang naman ako nagtatrabaho, nai-enjoy ko yung ulan. Sorry sa mga nasa labas at nag-tour ngayon. Na-enjoy ko yung ulan kasi parang ang sarap mag-travel. Tapos mayroon kasi ako dito parang terrace. Tapos nakikita ko yung ulan. Tapos parang ang relaxing siya for me. So I think rainy season na talaga ngayon. June, July, August, maybe September. Is it worth it? If you're going to the beach, I think it's kung tag-ulan, I think for sure it's more hassle, especially if you're going to like attractions. For sure it's hassle. But siguro wag na lang kayo maging super aesthetic na baka mag-gown ka pa, 'di ba? Yung outfit mo naka-gown or yung outfit mo naka-tuxedo sa umuulan. Siguro wear proper outfit para for example or magbaon ng tsinelas kasi baka mabasa yung sapatos mo. Yung mga ganun, just be prepared na lang for the weather. Magbaon kayo ng payong, yung mga ganun. Okay? But I think it's always worth it. Like, I love Thailand eh. Bias ko kasi yung Thailand. Sa Southeast Asia, Thailand talaga yung favorite country ko. So, bias ko yung Thailand. So, it's always worth it for me. How does your work day look like? Naka-work from home setup. Yes, I have a work from home setup. I just have my laptop and I have another screen also from Asus. Yeah. Thank you Asus for sending the second monitor. And yeah, so that's how I look. Like I just wake up, nagkakape ako, mag-work na ako dito, tapos magla-lunch break lang ako saglit, tapos work ulit. Ganun. Yung work ko as an accountant, very kasi siya, analytical na work. Hindi siya, it's very different. YouTube is more of a creative. You can just, may freedom ka na kahit anong gawin gusto mo. Accounting or tax accounting, very siya eh. Meron kang i-follow na rules. Very siya,
analytical, you have to analyze. So it's completely different. Any plans to visit Central Asia? Ano ba yung Central Asia? Oh my gosh, I don't even know what Central Asia is. Central Asia. Oh, Central Asia is like India, Iran, Kazakhstan, Afghanistan. Okay. Yeah. Yeah. I'm actually like curious to visit India. Although may mga nakikita ko na yung parang how they make their street food, parang kinakamay lang ganun. But mayroong curiosity sa akin na parang I want to try to go to India. I-goal natin yan, guys. What if mga next year try natin? This year kasi parang medyo ano na ako eh. Parang fully booked na ako. May mga nakabook na kasi ako this year. So maybe next year. Yeah, let's try Central Asia next year. Okay? Goal natin yan. Central Asia next year. Until when ka magstay sa Thailand? I'm staying here for 30 days kasi yun lang naman yung allowed for Filipinos para visa-free. What is the biggest challenge you have encountered in traveling so far? The biggest challenge? Budget? Yes, guys, that's the biggest problem when traveling or this challenge is the budget, di ba? Because traveling is expensive. But there are ways. There are ways para ka makatipid sa traveling. Like, pwede kang maghanap ng mga discount. Like, sa Cloak, you can use my discount code Marvin sa Mako Cloak. Naisingit ko pa yun, guys. Oh, goes. Pero, parang totoo yung sagot ko. Budget talaga, yung biggest na challenge na encounter ko is the budget. Especially if you go to places like Hong Kong, ang mahal ng accommodation sa Hong Kong, guys, no? Ang liliit ng hotel, tas ang mahal. Or Singapore, mahal din yung hotel. Budget talaga eh. Parang yun yung biggest challenge ko na parang how can I enjoy a particular country without spending so much, di ba? Without breaking my bank account. That's my biggest challenge. So, ako talaga like kung may mga ways para makatipid, andun talaga tayo. Pero syempre, ibabalance mo rin yung tipid and yung convenience. Kasi baka super tipid ka naman na parang yung travel experience mo ang lala na, 'di ba? Parang hindi ka na relax, hindi ka na nag-travel, 'di ba? Nagstay ka lang sa bahay. So you have to balance convenience and budget. So, yeah. Budget talaga yung biggest challenge ko, guys, kasi lalo sa Japan, ang hirap mag-budget sa Japan, guys, kasi yung pag nag-Japan ka, guys, parang kahit wala sa plano mo yung mag-shopping, hindi ako mahilig mag-shopping, guys, pero nung nag-Japan ako, parang everyday gusto ko mag-shopping. Di ba? Everyday gusto ko mag-shopping kasi parang ang mura ng ganito. Tapos dahil mura parang, ay, bibili ako ng madami. Ay, bibilang ko sila mama, bibilang ko sila. Alam mo yun, parang nag-out of budget ako dahil sa shopping. So, yun yung biggest challenge ko. Budget and especially Japan. Question, pero we like the Marvin, the straight bender. Ayaw, parang na-mention ko sa isang vlog ko sa Boracay. Parang may nakita ko na cute doon. Tapos parang straight guy siya. Tapos sabi ko, I'm Marvin, the straight bender. I can bend everyone. Okay, next. May upcoming vlogs ba kayo nila JM? Oh, si JM kasi is nasa si Jay ngayon? Nasa Japan yata hindi, kakagaling niya lang sa Japan. Tapos meron pa siyang pupuntahan na country ngayon. Hindi ko lang sasabihin, baka hindi niya pa na-mention sa vlog niya, diba? It's not my life to tell. But yeah, may pupuntahan siya na country. Supposed to be, nagplano sana kami na mag-Chiang Mai. Ito, diba, nasa Thailand ako ngayon. Tapos sabi niya, Marbs, mag-Chiang Mai tayo. Kasi hindi pa yata siya nakakapag-Chiang Mai. Tapos ako rin, gusto ko rin bumili ng Chiang Mai, sa totoo lang. Sabi ko na, sige G, sakto na sa Thailand ako ng 1 month. Sabihan mo lang ako, like, Chiang Mai tayo. Tapos, ayun nga, nagka-problema kasi yung visa niya sa isang bansa na yun, malapit na mag-expire. So, kailangan niya nang gamitin this month. Kailangan niya nang gamitin this month kasi mag-expire na yung visa niya. So, ayun, hindi muna kami natuloy sa Chiang Mai. Sabi ko, it's okay, like, marami pa namang time. Yeah, hopefully this year, yeah, i-manifest natin na this year makapag-travel kami nila, JM and the rest of the Japan gang, di ba? Ang hirap kasi talaga pag, ang hirap i-match ng mga schedules ng bawat isa kasi sobrang busy talaga nung bawat isa sa amin. Tapos may mga kanya-kanya kaming ganap sa buhay. Ang dami naming ganap sa buhay. So, ang hirap kumuha ng oras na lahat kami available, alam mo yun. But hopefully soon. Yeah, hopefully soon. Next. What are the best things
you learned with your travel journey? The best things that although the world is not safe, it's a beautiful world. 'Di ba? Ewan ko, para sa akin, di ba kasi marami nagsasabi na, uy, wag ka pumunta sa ganyan, delikado yan. Like, kung hindi ka ba natatakot mag-isa, parang delikado dyan. Like, I think they're coming from a point of concern naman, no? They're just concerned about my safety. They're just concerned about. But you know what? Whenever I travel, I just realize that the world is beautiful, di ba? Ang daming magagandang lugar. Ang daming mga magagandang tao, di ba? Although hindi naman lahat ng tao mababait, pero I'm just grateful that in my travel journey, ang dami kong nakilalang magbabait na tao. Alam mo yung mababait na tao. For example, yung China. I-set aside natin yung politics, guys. Kasi hindi naman to political vlog, di ba? This is a travel vlog. And I had like I had like very low expectations of China and Chinese. But when I went there, people are actually nice. In Shanghai and Huangzhou, people are nice. People want to help. China is beautiful. Alam mo yung parang, yung mga ganong realizations mo na parang, many people would say na, don't go there. That place is dangerous. People are not nice. But if you go there, no. Saan ang gagaling yung ganon? Parang mapapa-question ka na, saan ang gagaling yung mga ganito? I think, yung mga tao nasasabi lang nila yun kasi hindi pa sila nakapunta doon. And then, maybe ayun yung naka-embed sa utak nila, ayun yung parang napaniwalaan nila. But if you really go to that place, di ba? Ang ganda pala. Mas mabait pala ng mga tao. Again, let's set aside politics here. Kasi minsan ang dami nagko-comment, tapos parang very political na. I'm not talking about politics. I'm not talking about war between Philippines and China. I'm talking about the place. Di ba? I'm talking about the country, like the city, Shanghai, for example, na ang ganda pala. Ang ganda pala ng mga tao. So, yeah, ganun yung mga realizations ko sa travel na it's a beautiful world pala. Although marami ng mga nangyayaring hindi maganda, but it's still a beautiful world out there. Di ba? And then there are still a lot of good people out there. Although, syempre, don't trust easily. But, ang hirap din naman kung lahat ng tao may trust issues ka, no? Parang, still try to open your heart and you will see lots of beautiful things around you. Chares. I've learned that I'm really very comfortable being alone. That's what I learned. Na parang being alone in a particular place, like this. Mag-isa ako dito, but I don't feel, I'm okay, di ba? Na parang I'm very comfortable being alone. And I love being alone. Well, don't get me wrong na. I also love hanging out with my friends, but may mga places na I just want being alone. And yung makakilala ka ng tao from different walks of life. Especially dito sa Thailand. Every time nagta-Thailand ako, ang dami kong nakikilalang tao. And I'm grateful na lahat ng nakikilala ko, ang babait, no? Ang babait ng mga taong pinapakilala sa akin ni Lord. So, thank you, Lord. Next. Are you ready to mingle? Lols, I have a friend and I think you'll be okay together. Wow, sino yung friend na yan? I'm ready to mingle, but I'm not sure if I'm ready to settle. Kasi nga I vlog, I do travel vlogs, and I travel a lot. Having a relationship is parang is not in my top priorities at the moment. Like, I have other more priorities. I have more priorities than having a relationship, but mingling with people, making friends I'm okay with it. But who knows, di ba? Ayoko na magsalita ng tapos, but if I were to decide, hindi pa ako like super ready, but di ba? Who knows, malay mo, ibigay ni Lord yung para sa akin like later. Charing. Anyway, CPA ka po ba? Yes po. Are you only into a fam? Ayaw mo sa akin? Pwede ako. Sino nagsabi na I'm only into a fam? Ay, wait lang. Ano ba yung a fam? Like, ang a fam ba, it refers to like Western only? Wag na tayo maging technical. Ay, alam ko na may meaning ng a fam. Like, a fam is a foreigner assigned in Manila. Parang ganun, di ba? A foreigner assigned in Manila. But, these days, we use a fam to refer to like foreigner na parang, di ba? Foreigner looking, a fam. So, wag na tayo maging technical. Nagigets naman natin yung isa-isa. So, a fam is like,
Are you referring to like AFAM na parang Western lang? Kasi I'm not only into Western AFAM na parang mistiso and matangkad and Uy! I'm also like into Asian AFAMs. Like, yung mga, di ba sila Bimbi, sila Opa, like, those are also my type. I think I'm generalist. Wala akong specific na race and ethnicity na hinahanap. For as long as nandun yung vibe, we're vibing, like, I'm okay with it. May plan ka to visit UAE? By the way, super enjoy kami mag-watch ng mga vlogs mo from Abu Dhabi. Yes, I have plans of going to UAE. But let's see, kailan ko ba siya masisingit? Lagi kong sinasabi na okay, next year pupunta. Last year parang sinabi ko na okay, magdo-Dubai tayo, mag-Abu Dhabi tayo. Hindi na naman natuloy. Ang hirap kasi kapag may visa na country, no? Medyo hindi ko siya biglaan na napaplan. For example, itong Thailand kasi walang visa kahit biglaan, kahit 1 week before the trip, okay, book tayo. Parang ang bilis niya magplano. Kapag may mga visa kasi na country, parang kailangan mo talagang i-schedule, no? Sige, isama natin to next year, ha. Ang dami na nating next year plano. Like, we have Central Asia, yung mga India, ganyan-ganyan. And then, UAE. Okay. Ang dami ka ng utang. Ang dami ng utang sa inyo, guys, na kailangan kong puntahan. Next question, what is your first video vlog? Okay, so my first vlog was in Hong Kong. Hong Kong Disneyland vlog. Tapos, yung first vlog ko kasi kasama ko yung mga ka-work ko nun, mga friends ko. And then, lang talaga, gusto ko lang talaga mag-feeling nun, mag-feeling na, hi guys, we're here. Ganun lang, yung parang gusto ko lang mag-feeling vlogger. Gusto ko lang i-document yung trip namin na yun. Gusto ko lang magpatawa. Yeah, pero doon siya nagsimula. At yun yung pinakamahirap na stage sa pag-vlog, yung magsimula. Actually, dalawa eh. Dalawa yung mahirap na stage sa pag-vlog. Yung magsimula at yung maging consistent sa nasimulan mo. 'Di ba? Yun yung dalawang mahirap na phase sa pag-vlog. Pero pag na-surpass mo yung dalawa na yun, everything becomes normal na lang. Kasi part na siya ng katawan mo, part na siya ng body mo. First is yung magsimula, no? Kahit wala pa nga akong camera doon. Cellphone lang gamit ko. Like, maliit na iPhone. Pas, hi guys, we're here in Hong Kong. Hi guys, this is this. Ganun lang ako na. And then yung pero I wasn't consistent kasi noon. Nag-post lang ako ng vlog na yun. Tapos tumigil na ako ng mga ilang months. Tapos after mga 4 months, upload ulit ako. Kung kailan ko lang trip, alam mo yung parang trip lang yung pag-video ko. Kung kailan ko lang trip, tsaka sa isang taon siguro mga 3 video lang na-upload ko. Pero naging consistent talaga ako year 2020 during the pandemic. Kasi nasa bahay lang ako. Like, ano kayang gagawin ko dito? Siyempre, nakakulong ka lang sa kwarto mo, wala kang magawa. So, doon ako nag-start ng story time. Doon ako parang nagkwento ng mga experiences ko. Tapos naging consistent ako na parang at least every month may upload ako monthly. Doon nga ako nagsimula muna monthly eh. Tapos hanggang nagiging weekly na. Galing na parang maano yung katawan mo eh. Kaya very important yung pag-start. Ang dami kasing nagtatanong sa akin, how do you start? Just start. Just start kasi you cannot figure it out naman agad-agad eh. Parang sa unang video mo, hindi naman agad-agad perfect. Diba na parang perfect ka na magsalita, hindi ka na nahihiya. You just have to start. Kasi kung hindi ka mag-start, puro ka na lang plano, guys. Hindi yan mangyayari. You have to start. And then yung first video mo, minsan walang manonood yan. But, you upload not to gain videos. You upload to gain experience, diba? You upload to, para mas pag napapanood mo yung sarili mo, okay, I need to improve this aspect. Ay, parang plastic ako dito. Ay, parang ang OA ko dito. Parang hindi normal yung emotions ko. May mga ganun ako na parang, ang OA naman ang reaction ko dito. Parang hindi naman ako yan. Parang ganun. Kasi nung nagsisimula ako mag-vlog, parang ang energetic ko na, hi guys! Welcome! Sobrang ganda dito sa Disneyland! Parang, Tapos pag pinapanood ko, parang, hindi ka naman ganyan. Alam mo yan. So, but di ba, hindi mo kasi siya ma-figure out talaga. Kasi pag nagsisimula ka pala mag-vlog, parang super excited ka, super, dami mong energy. But yeah, you will learn kasi along the way. So, start and be consistent with what you started. Okay? That's my tip for you guys. Hindi ba nagtatanong yung immigration bakit kakauwi mo lang tapos babalik ka ulit sa Bangkok? Hindi naman sila nagtanong sa akin, guys. Siguro, actually, if you're always traveling, tapos ang dami mo nang tatak sa passport, tapos parang nakikita ng immigration na uwi ka ng Pilipinas, babalik ka na naman. Hindi na sila nagtatanong. Kasi nga, yung passport stamps mo, tsaka may record kasi yan sila, pag tinignan nila yung passport mo, makikita na nila yung record ng travel history mo. So makikita nila lahat yan. Pag nakita nila na umuwi-uwi ka naman ng Pilipinas, hindi na yan sila nagtatanong masyado. Magtatanong sila kapag yung parang first time mo mag-Bangkok, for example, 30 days agad, di ba? Parang
medyo magda-doubt kasi sila na parang, first time mo mag-out of the country, 30 days agad, baka maghanap ka ng trabaho doon. Yung mga ganun. But if you're always traveling, no, hindi sila tatanong guys. Ang tanong lang nila sa akin, kailan ka uuwi? Minsan nga hindi ko alam yung date, nag-invento na lang ako. Char lang. Minsan kasi hindi ko alam yung exact date, sasabihin ko lang sa sa Sunday, July. Kimi. Next question. If meron kang 100,000 pesos, wow. Ay, if may 100,000 pesos ka na, travel mo lang. Sa travel mo lang pwede gastusin, saang bansa ka pupunta? Ay, ang ganda nito. Pag sinagot ko, bibigyan mo ka ng 100,000? Charis. Saang bansa? Gusto kong sabihin Japan. Pero kasi ang gastos yung 100,000 ko sa Japan, mga ano lang ako doon, 2 weeks. Di ba ang gastos kasi sa Japan? Pero ang ganda kasi ng Japan. Korea din. Taiwan. Thailand na lang. Thailand na lang kasi mura. So, yung 100,000 ko, pwede ako mga dito, 3 months. Charis. Saan ko gagastusin yung 100? Alam mo, ini-stress mo ako sa 100,000. Kala mo talaga ibibigay mo yan sa akin, ha? Ini-stress mo ako sa pagsagot ko dyan. Pero sige, Japan, guys. Japan, kasi ang ganda. Mahal yung Japan, pero ang ganda kasi. 'Di ba? Oo, tapos parang yung 100,000, gusto ko guys, iikutin ko yung Japan. For example, punta ako sa Nagoya, punta ako sa Tokyo, punta ako sa Osaka, tapos punta ako sa Fukuoka, punta ako sa, ano nga ba yung sa may doon, sa Sapporo, ganun. Kakasya ba yung 100,000? Wait lang. Parang hindi pala kakasya yung 100,000 nun. Super tipid. Super tipid lang na travel. Pagkakasyahin ko na lang guys. Basta ibigay mo sa akin yan. Ibibigay ko sa iyo yung resibo kung saan ko ginastos ito yung flight ticket ko, ito yung train ticket ko. Ha? Sorry. Kung ibibigay mo ka lang 100,000 na, ibibigay ko sa iyo yung resibo para may proof na ginastos ko siya sa Japan. Ha? Charit. Okay, next. Saan ka nag-a-apply ng work? CPA din me. Very much inspired on how you balance work and travel. Yung current job ko guys, sila lang yung nag-reach out sa akin sa LinkedIn. So I think better na you build your LinkedIn profile na maayos. Like, ilagay mo lang doon. Ako hindi nga maganda yung LinkedIn profile ko eh. Nandun lang yung parang mga job experiences ko, ano yung mga ginagawa ko. Tapos, ayun, yung mga companies, they start to reach out. So yeah. I-accept mo ba if may mag-offer sa'yo ng travel with me, plane ticket on a discounted rate? Discounted rate lang. Hindi man lang libre yung plane ticket. Tapos magkano yung discount? Baka 5% lang. 5% lang using my discount code Marvin Samako Kolok. Discounted rate na plane ticket. Travel with me. Tapos anong kapalit, 'di ba? Binigyan lang ako ng discounted ticket, baka may mga kapalit pa na parang kung kung genuine yung pag-o-offer na walang ina-expect na kapalit. Pero hindi rin eh. No. No, bibili na lang ako ng sarili kong ticket. Kasi, for example, nagta-travel ako. Usually kasi pag nagta-travel ako, focus ko yung pag-vlog. Kung meron akong ibang kasama, parang iisipin ko pa siya. Alam mo yun, parang iisipin ko pa kung okay ka lang ba. Like, saan mo gusto pumunta. Alam mo yun, unlike kapag wala akong kasama, kahit saan ako magpunta, like, carry lang. So, parang, vlog is lifer than kasama. Sorry. Next, when ka po pupunta sa Korea? Looking forward po na magkita kayo ulit ni Opa. Ay, gusto ko nga mag-Korea ngayon na kaso wala tayong visa. Si Korean Embassy kasi hindi ako binibigyan ng multiple entry. Mag-a-apply na naman tayo ng panibagong visa. Korean Embassy, baka naman. Si Japan Embassy nga, binigyan na tayo ng 10 years multiple entry. Baka lang. Sige, try ko ulit mag-apply ng visa, guys. Gusto ko nga mag-Korea soon na eh. Kasi wala tayong visa. How much po ang total allocated budget nyo ngayon dyan sa Thailand? Wanna do the same? I'm staying kasi in Thailand for a month. I'm still tracking my budget, no, kasi nag-change siya pa iba-iba. But roughly, on my estimate, makakaspend ako ng around 50,000 for my 1 month here. Sa lahat na. Like, budget traveler lang naman ako. Like, in 50,000, ano lang yun, 1 week sa Japan. But here in Thailand, it's 1 month ko na yun. Ayan. Not a question, but I just want to say thank you for being an inspiration. Thank you also for supporting me, di ba? It's a give and take relationship. But yeah, I appreciate all of your support. Thank you so much.
I think that's it, guys, no? Kasi parang haba na ng vlog. Also, ang dami pang questions. Kailan po kayo mag-Europe? This year. Let's manifest this year. Yeah. Europe. Or maybe next year. Hi, Marvs. Do you feel lonely sometimes when you Hala, hindi na ako kumain. Ano ba yan? Wait lang, kain lang ako. Lonely sometimes. Alone and working. Yeah. I do feel lonely sometimes when I'm working while traveling. Or maybe lonely is not the right term. I feel tired. Kasi nga, I have to do my corporate job and then I have to edit vlog. I think it's more of I feel tired than lonely. But if I'm traveling alone, like exploring places, I don't feel lonely. Kasi nga, as what I've mentioned kanina, personality ko yung gusto ko mag-isa. Personality ko yung komportable ako na mag-isa ako. Personality ko na nai-enjoy ko yung sarili kong self. So, I don't feel lonely. I feel tired sometimes if ang daming deadlines. And then I'm traveling like, and I'm physically exhausted sometimes. But I don't feel lonely. So, ayun guys, thank you so much for watching. Parang sobrang haba ng vlog na to. But for those people na hanggang ngayon, umabot sa video na to, thank you for your time. Thank you for staying with me. And thank you so much for all of your support. Like, I'm always grateful every day na nagagawa ko tong mga bagay na to because of your support. Thank you so much guys, and I'll see you again on the next one. Bye!